So, ito ay lilinawin ko sa inyo. Ano ba yung tinatawag na kinasal sa cellphone? Yung iba akala nila kinasal sila sa cellphone o sa internet, pero ang totoo, pag naipaliwanag ko sa inyo, baka masabi nyo, hindi pala kayo kinasal sa cellphone. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang lahat ng papuri ay para lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang karapat-dapat na sambahin at sumakanya sa kanyang huling sugo at propeta, ang kapayapaan at pagpapala na si Muhammad. Ngayon, mga kapatid, ay isa na namang napapanahong issue tungkol po sa in-announce natin, natatalakay natin, sinabi ko po sa inyo, tungkol sa paano ba yung tinatawag na kinasal sa cellphone o sa internet, at ano ba ang batas ng Islam kaugnay sa bagay na ito. So mayroon ako mga nakitang mga comment na sabi nila, ako rin na kinasal sa cellphone, tapos ibang sister sabi nila, ako ay kinasal sa cellphone. So ito ay lilinawin ko sa inyo, ano ba yung tinatawag na kinasal sa cellphone? Yung iba akala nila kinasal sila sa cellphone o sa internet, pero ang totoo, pag naipaliwanag ko sa inyo, baka masabi nyo, hindi pala kayo kinasal sa cellphone. Mayroon tayong mga haligi ng kasal at mga kondisyon ng kasal, yung syurutun nikah wa arkanun nikah. At natalakay natin na may mga opinion ng mga scholar natin nakaraan tungkol sa surut, na tapos na po natin dyan yung tungkol sa duri, at tapos na po yung talakayin tungkol dito kung saan nagkaroon ng opinion ng ating mga ulama kung ito ba ay haligi ang mahar o kondisyon. Sa sino mang gustong magkaroon ng dagdag na kaalaman, pwede niyo pong balikan ang aking video tungkol dito. Ngayon ay dadako tayo ngayon sa tinatawag na kinasal sa cellphone. Ano ba yung tinatawag na kinasal sila sa cellphone? Paano ba yung itsura nito? Paano ba ginagawa yung tinatawag na kinasal kayo sa cellphone? Okay? So bago yon, kunin muna natin yung mga haligi at kondisyon ng kasal na kinakailangan na mayroon ito sa kasal, na kapag wala ito ay invalid o hindi considered ang kasal. So hindi po matatanggap yung kasal. So mayroon tayong haligi ng kasal na binanggit ng ating mga ulama, at mayroon din kondisyon ng kasal. Unang-una na haligi ng kasal, wujudu az-zawjayn al-khaliyayn min al-mawani' allati tumna'u sihhatan nikah. Kinakailangan yung babae at saka yung lalaki ay pwede silang ikasal. Hindi sila magkapatid, hindi sila magkadugo, hindi sila magkapatid sa gatas. Ibig sabihin, pwedeng pakasalan ng bawat isa yung kanyang kapwa. So kailangan walang bagay na mag-ahad lang sa kanila na sila ay magkamag-anak na yung hindi sila pwedeng magpakasal, kumbaga mahram ng bawat isa. Pwedeng ikasal yung magpinsan, basta hindi po sila hindi sila magkapatid sa gatas. Yung magpinsan, yung first cousin, pwede pong ikasal yan. Pangalawa, al-ijab. Ang ijab, ito yung parang iuobliga nung magulang nung babae. Ang ijab, ito po yung sasabihin nung magulang nung babae, sabi niya, tanggapin mo. O kaya, tanggapin mo na asawa mo, o nakahto ka, zawajto ka. Yun ang salita na tinatawag na ijab, parang iuobliga, ipapatanggap nung magulang nung babae ang kasal sa lalaki. Yun yung ijab na kinakailangan, mabigkas na magulang yun. Pangatlo, al-qabul. Al-qabul, kinakailangan matanggap nung lalaki yun at sasabihin niyang tinatanggap ko ang kasal. O kabilto nikahaha. So, kinakailangan niyang mabigkas yun. Okay? Sa mga tao na wala namang problema sa kanilang pananalita. So, kinakailangan hindi pwedeng may mawala doon. Yung pagtanggap
at ang pagpapatanggap at ang pagtanggap nung lalaki sa kasal. Parang sa Maguindanon pa, talima ka, kaluman ka, o tanggapin mo, na asawa mo. So, ganun. Ang mga kondisyon ng kasal, siyempre may mga opinion ng ibang scholar, yung mga hindi natin nabanggit dito, babanggitin ko lamang ito bilang kaalaman para darating tayo sa punto tungkol sa pagpapakasal sa pamagitan ng cellphone o ng internet. Kinakailangan tukoy kung sino yung ikakasal. Tukoy kung sino ang ikakasal. Kasi minsan marami yung anak na babae o maraming babae dyan, so hindi natin alam kung sino dyan yung ikakasal. Kailangan tukoy kung sino yung ikakasal. Pangalawa, kinakailangan yung dalawang panig, yung lalaki at saka yung babae, hindi sila pinilit na ikasal. Hindi sila pinilit na ikasal. Rida kullin minaz zawjin. Gusto nila, gusto ng bawat isa na sila ay ikasal. Walang napilitan sa kanila. Ikakasal sila nung magulang nung babae, yung wali. At ang pang-apat, kinakailangan ng saksi. Kinakailangan ng saksi. Na ang pinakamababa na saksi o sasaksi sa kasal ay dalawa na lalaki. Dapat lalaki po at hindi po dapat na gamitin ay ang babae ang sasaksi sa kasal. So, dadako tayo ngayon kasi itong tatalakay natin ngayon, hindi ito natalakay sa libro noon. Wala tayong mababasa mula sa libro ng mga scholar noon tungkol sa tatalakay natin ngayon. Pero, ano ba yung tinalakay ng mga naunang scholar na maaring magkalapit dito sa tatalakay natin? Yung tinatawag nila na unang-una noon, al-kitaba, yung magsusulat. Magpapadala ng sulat na pinapakasalan niya, tatanggapin niya yung kasal ng babae sa pamamagitan ng sulat. Ipapadala yun. O kaya ay magpapadala ng rasul, magpapadala siya ng messenger na magpapatanggap ng kasal. Yun ang uutusan doon sa malayong lugar. Kumbaga, yung ikakasal at yung magulang ng babae, magkalayo sila. Maaring ang ipadala niya ay sulat, maaring ang ipadala niya ay tao na magpaparating doon sa kanyang pagtanggap ng kasal. Ganyan yung paraan ng pagpapakasal noon. Pero ngayon, mas mabilis kasi nag-uusap na yung dalawa. Nag-uusap na yung dalawa. Pinakamalapit dito, kasi ang kasal ay parang bintahan ang batas niyan, pagbibinta. Okay? Yung bay. Yung nikah ay parang bay ang batas nito. Ayon sa mga fuqaha. Sabi ni Imam An-Nawawi sa libro na Al-Majmu', sabi niya, "Law tanadaya wa huma mutaba'idani wa tabaya'a sahal bay' bila khilaf." Kung may nagbintahan, ito kukunin muna natin kung ano yung pagbabasihan natin, kung ano ba, pwede ba itong kasal na ito o hindi. Para pag dumating tayo doon, nabanggit ko na po sa inyo ang mga dalil. Sabi ni Imam An-Nawawi, rahimahullah, sa libro na Al-Majmu', kung may dalawang tao na magbibintahan at hindi nakikita ng bawat isa yung kapwa niya, magbibintahan sila. Sisigaw yung isa na, itong binta ko. Tapos marinig nung isa. Sabi na, tinatanggap ko yan ng ganitong presyo. Nagkasundo sila. Yung bintahan na yun na hindi sila nakita at nagkarinigan lang sila at hindi nakita ng bawat isa ang kanyang kapwa sa ganung paraan ng pagbibinta, sahal bayu bila khilaf. So, tanggap ang bintahan sa paraan na yan na walang, kumbaga, napagkasunduan ng mga scholar at hindi sumang-ayon dito. Wala ni isa na hindi sumang-ayon dito. So, ibig sabihin, pwedeng magbintahan, pwedeng magkaroon ng transaksyon ang dalawa kahit hindi sila nakikita. So, ibig sabihin, kung titingnan natin, darating tayo sa dalil dito na pwedeng maging dalil ito na pwede matatanggap ang kasal sa pamagitan ng cellphone. Okay. Pero, ganun pa, mababanggitin ko pa rin sa inyo ang pananaw ng mga scholar. Ano ang itsura ng kasal sa cellphone? Ang itsura ng kasal sa cellphone, mga kapatid, yung magulang ng babae ay malayo. Bigyan ko na lang ng halimbawa, ako na lang, para mas malinaw. Gusto kong mag-asawa. Yung magulang ng babae, nasa Pilipinas. Saan ako? Nandito ako sa Saudi Arabia. At yung magulang, yung wali ng babae,
ay nandoon sa Pilipinas, para mas malinaw sa inyo. Yung babae naman, sabihin natin, nasa Amerika. O saan mang sulok ng mundo. Sa Europe, sa Amerika, sa Middle East, basta kayo nang bahala magpangalan sa lugar. Pero wala sa lugar ko rin. Ako nasa Saudi Arabia, ang magulang ng babae nasa Pilipinas, tapos yung babae nasa ibang bansa rin. Kung ipapatanggap sa akin nung magulang nung babae ang kasal na kami ay nag-uusap sa cellphone, ito yung tinatawag natin na kinasal sa cellphone. O kinakasal ako sa cellphone. Bakit? Kasi yung wali o yung guardian ng babae, hindi ko siya nakikita. Okay, hindi ko nakikita siya. Hindi niya rin ako nakikita. Pero nagkakarinigan kami ng boses o maaari, nagkikita kami sa Messenger, sa Imo, o sa Skype, nagkikita kami. Pero magkaiba kami ng lugar. Walas na fi majlisin wahid. Hindi kami magkaparihas ng lugar. Siya ay nasa ibang bansa, ako ay nasa ibang bansa. So ito yung tinatawag natin at tinutukoy natin dito na ikakinasal sa cellphone. Yun namang iba na mali ang kanilang pagkaunawa dito, ikakasal si brother. Halimbawa, ikakasal ako. Kaharap ko yung tatay. Kaharap ko yung tatay. Ngayon, anong itsura? Naka-video call yung babae. Naka-video call. Okay, naka-video call. Pinapanood niya ang kasal niya. Siya ay nasa ibang bansa. Kinakasal ako. Kaharap po yung tatay niya. Pinapatanggap sa akin ang kasal. Nanunood si sister sa ibang bansa. Hindi ito matatawag na kinasal sa cellphone. Para maunawaan nyo. Hindi porkit ikaw, sister, ay nasa ibang bansa, pinapanood mo ang kasal mo, na ikaw ay nasa telepono, o nasa cellphone, o nakikita mo ang kasal mo sa pamamagitan ng Messenger, o nakikita mo sa pamamagitan ng Skype, o ng Imo, na kinakasal yung lalaki para sa iyo, ay kinasal ka sa cellphone. Hindi yun ang tinutukoy dito na kinasal sa cellphone. Dahil ang pagdalo mo, ang pag-attend mo doon sa lugar ng kasal ay hindi kondisyon upang matanggap ang kasal. Ang kondisyon na kinakailangan lamang mahiling sa iyo ay ang pahintulot mo. Pahintulot mo. So ngayon, pag nakuha na ang pahintulot mo, okay, pag nakuha na ang pahintulot mo na ikaw ay pumapayag na ikasal at hindi ka napilitan, then magpapakasal yung lalaki sa iyo, and then magkaharap naman sila ng magulang mo. Hindi yun tinatawag na kinasal sa cellphone dahil nakita mo ang kasal mo sa pamagitan ng video. Hindi yun ang tinutukoy natin dito. Ang tinutukoy natin dito, hindi magkaharap ang magulang at yung ikinakasal. Hindi sila magkaharap. Pareho silang nasa cellphone, pareho silang nasa imo, pareho silang nasa internet. Hindi sila magkaharap. Yan yung tinutukoy natin dito. Ngayon, ano ang hatol o batas ng Islam dito? Ito ba ay tanggap o hindi? Yung ikakasal na ang tatay nasa Pilipinas at ang lalaki ay nasa ibang bansa. O kaya nag-uusap lang sila sa cellphone. Ulitin ko, si sister, walang problema kay sister. Kahit wala siya doon, hindi naman kayo kasali dyan sa pinag-uusapan. Ang importante, nakuha na ang iyong pahintulot. Kung makumplito itong mga kondisyon, kausap ng lalaki ang tatay ng babae at pinapatanggap ang kasal habang sila ay nasa internet o kaya sila ay nasa tawag sa cellphone, maging nagkikita man sila sa video o hindi sila nagkikita at nagkakarinigan lang, nagkaroon ng opinyon ng ating mga ulama sa dalawang opinyon sa mga bagong, kumbaga sa huling mga scholar natin ngayon. Kasi hindi ito pinag-usapan noon. Bago lang kasi ito na usapin mula nung lumabas na ang cellphone. Saka lumabas ang rulings ng bagay na ito. Ang karamihan sa mga huling scholar natin, hindi nila ito pinahintulutan. Ang lujnatu daima, ang karamihan sa mga ulama, ay hindi nila ito pinahintulutan. Bakit? Kasi may mga maaari. Kasi sabi nila, maaari na magkalukuhan. Maaari na yung ikinakasal, hindi sila. Maaari na yung busis ng wali ay hindi siya.
maaari na yung busis ng ikinakasal ay hindi siya. Kumbaga, may mga posibleng lukuhan o pandaraya kaya hindi nila ito pinahintulutan. Ito ang pananaw ng karamihan sa mga ulama sa kasalukuyan. Okay? Kahit na nandyan yung wali, kahit na nandyan yung ikakasal, kahit na pumayag na yung babae, kahit na may saksi, basta hindi sila nagkikita at nag-uusap lang sila sa internet o sa cellphone, karamihan sa mga ulama sa panahon natin ngayon, okay, sa mga huling scholar natin, ay hindi nagpahintulot. Okay. Pangalawang pananaw, may nagpahintulot dito. May nagpahintulot dito sa huling mga scholar din natin. Katulad ni Sheikh bin Baz, si Sheikh Mustafa Az-Zarqa, si Sheikh Wahba Az-Zuhaili, at saka si Sheikh Muhammad Aqlah. At narinig ko rin sa fatwa ni Sheikh Al-Qardawi. Nagpahintulot din, basta sigurado na yung ikinakasal ay sila. Walang syubaha. Sigurado na yung ikinakasal, yung lalaki siya yung ikakasal, yung babae, yung pahintulot ng babae nakuha na, then yung wali, siya talaga yung tatayong wali, at may saksi na makakarinig. Maaaring yung saksi ay maririnig nila yung kasal sa pamamagitan ng voice record. So, pwede yun. Ayon sa kila Sheikh bin Baz, ayon kila Sheikh Wahba Az-Zuhaili, at Sheikh Mustafa Az-Zarqa, at maliban pa sa kanila, sa mga huling scholar natin. Okay. Pero ano ba yung pinakamainam? Ang pinakamainam, kung hindi naman kailangan, huwag gagawin ito. Kung hindi kinakailangan na ikasal, makakapagtiis pa naman, huwag sa paraan na ganito. Kung hindi na kaya, may isang paraan na pwede niyong gawin. Huwag sa cellphone. Huwag ganun. Ang gawin niyo katulad ng ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ginawa ng mga sahaba. Ano yan? Pwedeng mag-utos yung tinatawag na wikala, tawkil. Paano yun? Katulad ng ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam nung pinakasalan niya si Maymuna at nung pinakasalan niya si Ummu Habiba. Nung pinakasalan ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Ummu Habiba, ang propeta ay nasa Makkah at si Ummu Habiba ay nasa Ethiopia, sa Habasha. Tingnan niyo, pinakasalan ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Ummu Habiba, nawala siya dun. Pero wala pa namang cellphone noon. Pero anong ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Nag-utos siya ng tao na hahalili para sa kanya na siya ang tatanggap ng kasal. Sino ang inutusan niya? Ang inutusan ng propeta sallallahu alaihi wasallam para tanggapin ang kanyang kasal ay si Amr bin Umayyah. Ang kanyang inutusan na tumanggap ng kanyang kasal ay si Amr bin Umayyah. Ang inutusan niya, so ibig sabihin si Amr bin Umayyah ang tumayo na siya yung propeta sallallahu alaihi wasallam na tumanggap ng kanyang kasal. So parang pag ikakasal, tanggapin mo na asawa ng si ano para sa iyo si ganito. So tatanggapin ko ba, sabi niya, ang babaeng ito sa ngalan ni ganun. Pwede yun. Ganun na lang pinakamainam kaysa naman mag-usap pa ka sa cellphone. Ganun din nung pinakasalan ng propeta sallallahu alaihi wasallam si Maymuna, na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nasa Makkah, ay nasa Madina, at si Maymuna ay nasa Makkah. At ang tumayo, ang humalili naman sa propeta sallallahu alaihi wasallam bilang siya para tanggapin ang kasal ay si ano ba pangalan ng sahaba na yun? Si Abu Rafi'. Ito po ay nabanggit sa libro na Al-Mughni, nabanggit ni Ibn Qudama sa Al-Mughni. So, yan yung ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pwede po kayo mag-utos, halimbawa, ang kasal mo sa Pilipinas. So, mag-utos ka na lang na pwede mong utosan yung kapatid mo, yung kaibigan mo, yung pinsan mo na tumayo bilang ikaw na lalaki. Yan ang unang option. Pangalawang option, pwede rin yung wali ng babae ay mag-utos na maghahalili bilang wali doon sa lugar mo. Halimbawa, dito sa Saudi Arabia, pwede mag-utos yung magulang ng babae na maging wali dito sa Saudi Arabia bilang tatayo at pukunin ang kanyang pahintulot. Sabi niya, ganito, ito na lang maging wali dyan, si ganito, si Fulan, o si Sheikh, ganito. Siya yung magiging wali dito sa kapahintulutan nung wali na wala dito sa lugar.
Sabi niya, ipinagkakatiwala ko na dyan, binibigyan ko ng authorization, si ganito ganyan, kamag-anak ko dyan, na magiging wali nung anak ko. So, wala na problema. So, bakit pa ninyo pipilitin na mag-usap sa cellphone? Pwede naman mag-utos ng ikaw doon sa Pilipinas. Kung matatagalan ka pang umuwi, mag-utos ka na lang ng ikakasal na ikaw yung tatayo doon. Pwede naman gawin yan. O kaya ay mag-utos na lang yung wali doon sa lugar mo na siya yung ano. Kailangan pa bang pahintulot ng babae? Hindi na kailangan ng pahintulot ng babae tungkol sa yung tatay ay magbibigay ng authorization na magiging wali para sa kanya. Hindi na kailangan ng pahintulot ng babae. Pero kung titingnan natin ang mga katibayan, mga kapatid, sa pagpapahintulot nito, kung kinakailangan na gawin sa Skype o sa imo, basta walang pandaraya, walang panluluko, so dito walang problema. Ayon sa ibang mga scholar natin, katulad ng Sheikh Bin Baz, Sheikh Wahbah Zuhaili, at Sheikh Al-Qardawi, basta walang pandaraya na mangyayari. Wala namang problema kung mag-uusap sila to phone at doon ipapatanggap ang kasal. Basta mayroong saksi na makakarinig sa pagpapatanggap na tanggapin mo na asawa mo at may makakasaksi doon na hindi bababa sa dalawa na lalaking Muslim. May lalaking gusto kong pakasalan, nandito siya sa Jeddah, nandito ako sa Riyadh. Tapos yung lalaki, pinakilala ako niya sa magulang niya at tanggap nila ako. At yung lalaki, pinakilala ko siya sa pamilya ko, tanggap din niya. Tapos may binigkas, may binigkas po yung lalaki na nakalimutan ko at ang huling sabi, sawa na kita. Tanggap po ba yun? Kung tinanggap mo yung kasal, automatic na tanggap na yung kasal. Kasi minsan yung nagkakasal, ina-Arabic niya yan eh. Sabi niya, zawajtuka, o nakahtuka, o angkahtuka. So, basta kahit anong lingwahe, kahit anong babanggitin niya na ang kahulugan ay pagpapatanggap, tapos tinanggap mo, kahit hindi mo naintindihan, basta ang kahulugan nun ay alam mo, so automatic yun, tanggap na yung kasal. So yan po mga kapatid ang gusto kong maunawaan nyo, kung ano yung itsura ng kasal at ano yung batas ng Islam tungkol sa bagay na ito. At ang pinakamainam, mag-utos na lang po kayo ng halili sa inyo para hindi na po mangyari na mag-uusap na lang po sa cellphone o sa internet. Yun po ang pinakamainam, katulad po ng ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At inuulit ko, ang babae, mga kapatid, mga sisters, hindi po obligado na nandudoon kayo mismo sa kasalan. Hindi po kayo naobligahan na umatin. Ang kailangan lang pong hilingin sa inyo ang inyong pahintulot. Ngunit ang pagdalo ninyo sa kasal, hindi po kailangan yun. Katulad na nakikita natin ngayon, nagsisigawan yung mga tao na kung saan yung babae nandun sa stage. Okay? Kung saan sisigawan pang, halikan mo na yan, hawakan mo na yan, akbayan mo na yan. So, hindi po yan ganyan yung pagkasal na dapat na sa pananaw ng Islam. Kasi hindi po maganda yung kung totoosin, yung ipapakita lang sa karamihan ay yung yung lalaki, paano ipapatanggap sa kanya ng magulang niya ang kasal. So then, i-announce na sila ay kasal na. Hindi katulad sa ngayon na may mga sigaw-sigawan pa na kung saan magpapalitan pa ng singsing, na maghahalikan pa ng lalaki yung asawa niya para bang para bang ikinakasal na parang mga non-Muslim, kung saan buksan mo na, halikan mo na. Hindi po ganun sa Islam. Inuulit ko, ang babae ay hindi po naobligahan na dumalo po sa kasal. Ang kailangan lang po sa kanya ay ang kanyang pahintulot na pumapayag sa ikasal. Okay, walang problema. Ang wali, kung may sa Brother bin Irazi, kung ang wali ng babae, ang pahintulutan niya ay ang kanyang pinsan, okay lang kung pinsan ng babae, okay lang na maging wali niya. Basta pumayag. Pero hindi pwede na direktang maging wali yung pinsan na walang pahintulot yung tatay. Hindi pwede yon. Tanggap po ba ang kasal namin? Kahit dito lang niya sinabi sa cellphone at sabi niya sa akin, Ana, zawaj, inte. Ay, kung dalawa lang kayo nagpakasal sa sarili niyo, sister, hindi pwede yon. Dalawa lang kayo nag-usap? Kung dalawa lang kayo nag-usap, hindi pwede yon. Ayon sa karamihan sa mga ulama, hindi pwede yan. Maliban kung ang nagpatanggap sa kanya ay yung magulang. So, inshallah mga kapatid, kung mayroon pong hindi naunawaan, mag-comment lang po kayo, magtanong po kayo tungkol po sa bagay na ito. At inshallah, balikan na lang po ninyo yung unang video ko kung naunawaan po ninyo ng mabuti ang tungkol po sa bagay na ito. Bilang karagdagan,
Actually, ang natalakay ng mga ulama natin tungkol sa kung tanggap ba yung pagsaksi ng hindi niya nakikita. Actually, tinalakay yan ng mga ulama natin sa, mababasa natin sa Rawdatul Talibin at saka sa Al-Insaf, sa libro ng Insaf at saka sa Al-Dakhir ni Al-Qarafi, na nagkaroon ng dalawang opinion ng mga ulama. Halimbawa, yung bulag, tapos, hindi sila, pag may narinig siya, tanggap pa ang kanyang pagsaksi na dahil hindi siya nakakakita. So sabi ng mga, kasi ang saksi, kaya nga tinatawag na shahada, nakita niya nakita niya yung pangyayari. So nagkaroon ng dalawang opinion ng mga ulama. Sabi nila, basta nasigurado niya yung kanyang narinig, o kahit hindi niya nakita, ayon sa Malikiya at saka ng Hanabila, ito ay tanggap, basta sigurado niya yung kanyang narinig. Pero ang Hanafiya at saka Shafi'iyya, sinabi nila na hindi tanggap kapag hindi niya nakita ang pangyayari. Kahit na sigurado siyang narinig niya, pero hindi niya nakita ang pangyayari, ay hindi tanggap ang kanyang pagsaksi. So ito yung isa sa mga dalil ng ating mga ulama na tanggap ang kasal kahit hindi nakikita ang wali at ang yung ikinakasal. Basta nandiyan yung wali, nandiyan yung ikakasal, mayroong saksi na makakarinig sa pagpapatanggap ng kasal at nakuha na ang pahintulot ng babae. So pwede na pong ituloy o gawin ang kasal sa ganung paraan sa pamagitan ng cellphone. Inuulit ko, hindi po obligado kay sister na nandun sa kasal, maaaring kay sister na sa ibang bansa. So hanggang doon na lamang. Sino may mga katanungan? Yan lang po ang abot ng ating saliksik sa bagay na ito. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حياتي قبل الحلقات تيه بضياء